Sakit nun ah. Oh. Tigil na hindi. Oh. Sigurado hindi ka ipapatulpo niya. Ay kasi magkasamaan kami ng loob dito kay Tulpo. Oh. Tatawag-tawagan ako ni Tulpo. Birana! Nandito yung babae na nagre-reklamo sa iyo at pinagbibintangan kang manyak ka. Tingnan mo. Baka magkahamonan lang kami nitong Tulpo na ito. Kaya yun ang iniwasan ko. Kaya dito pa lang, bago ko pa kakawal... Uy, maayos ka ma'am Isa. Kinig ko, aga-aga. Severana, ano kaya posisyon mo? Nakatayhaya ka lang, kada pasok na babae, gitarahin, tapos next? Alam niya si Ido. Basta ako, no-comment ako dyan ah. Oh. Yan ang pagkakaiba nung araw at saka ngayon. At saka tingnan mo, nagpakasal. Senior citizen na silang pareho. O ngayon, pitos pa lang. Pitos pa lang. Ang bibira ka, Ma'am Isa Aquino. Sabi ni Ma'am Isa Aquino, binabasa ko lang to ah. Ilang Ma'am Isabel, shoutout. Hindi daw nagsibak ng kahoy si Binata. Hindi daw nagsibak ng kahoy si S. Nagpunta lang sa liblib. Huy! Ma'am Isa, salamat po. Ako, dito sa Kalingap. Yan yun. Si Kwan. Si Norman. Si Norman. Yan yung totally blind yan. Oo. Nabago yan, no? Nabulag yan na nakakita na ngayon yan eh. Nasubaybayan ko yan. Pero para may pagkapilyo din tong batang to. Bakit? Kaya kung ako sa iyo, Kalingap Rab, para wala nang magsasabi na impyerno ang Kalingap. Yan si Norman ang i-assign mong taga-gitara ng tinggil ng mga animal na mga babayeng ito. Severana, sorry po ah. Tara, play na natin to. Hindihin mo muna yung kapakanan ng Kalingap at kapakanan ng reputasyon ng Kalingap. Sana ang ginawa mo dyan, ginitara mo ang tinggil niyan para hindi na nag-aantay. Ay, nabuhay na naman yung tinggil! Naaring na naman ako ng tinggil. Ewan ko ba, sabi ni Severana pag naaring daw tinggil, kinikiliti daw ako. Ba't kinikiliti na ako sa tinggil, Impyerno na raw yung Kalingap. Yun ang sinasabi ko, Kuya Bal. Huwag mo munang intindihin si Ate Edna. Ang intindihin mo muna yung kapakanan ng Kalingap. Yon, tama si Kuya si Severana. Intindihin ang kapakanan ng Kalingap. At kapakanan ng reputasyon ng Kalingap. Yon, tama yun. Agree ako doon. Sana ang ginawa mo dyan, ginitara mo ang tinggil niyan para hindi na nag-aantay ngayon. Kung ano-anong sinasabi ng mga impyerno na raw ang Kalingap. Siyempre po. Severana, baka pag ginitara yan tinggil, baka langit ang pakiramdam. Alam mo yon, buhay ka pa pero yung mata mo tumitirik. Alam mo yon, buhay ka pa pero yung mata mo tumitirik na. Bira to sa Severana Isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas kayo sa lahat ng mabibigat na sakit, at ligtas din. Guys, paalala, nag-react lang po tayo ha. Kung ayaw niyo po kay Severana, wag na lang po kayo manood. Kasi si Severana, para yan lola ko. Lola ko matanda na, nagmumura pa. Yan po ang style ni Severana. Kung kayo ayaw nyo kay Severana, wag nyo na lang po panoorin, no? Ganun po talaga yung style ni Severana. Ganun po yan. Ang pikon talo. Ganun lang po yan kay Severana.
Tsaka unang-una po, wala po kayo sa simbahan. Hindi po kami mga pare, hindi po kami mga pastor, no? So don't expect na kami mag-ano dito, maglilitanya at magrosaryo. po kayo dito sa mga itong mga gago Sino daw? Teka lang. Erlinda Palad, busted kasi siya ni Kuya Bal. Ba't busted? Busted? na mga nangwawakwak sa inyo, ano? Kagaya po nitong si Dr. Aswang na tagawakwak ay sana mailayo kayo dyan dahil nga delikado. Kagaya po yan si wakwak na yan, abay lumabas na po yung totoong ugali daw niyan dahil doon po sa akin in-upload. Yung interview po ni Kuya Bal Santos Matubang dito kay Marian ay napakasama daw po ng ugali nitong mag-asawang aswang na ito, ano? Ngayon naman, aswang. Pambira to, Silverana. Aswang naman tawag niya. Ala. So, nandiyan naman po yun sa video. Anyway, Oo. ay siguro mamaya na po tayo mag-topic-topic, ano? Dahil kasi Oh. unang-una nakakasawa po eh. Puro po ba ang pinag-uusapan? Bakit ganon? Lahat na lang na makita kong mga video dyan, ang pinag-uusapan sponsor. Hindi na ho ba kayo nahiya? Yan na lang lagi ang pinag-uusapan ninyo, yung mga sponsor. Hello, Sir Prensky. Shoutout, sir. Shoutout, sir. Attorney Tubol, shoutout. Dr. Aswang. Attorney Tubol, shoutout. Attorney Tubol, nandito. At lalo na po itong si Wakwak na ito. Kung makapag-akusa sa kanyang kapwa, ganun na lang. At sinasabi pa na ito raw si Kinre. Ay, naayos na pala yung aking naayos na pala yung aking live. Tagalog na siya. Oh, play natin. Kaya pumunta raw dyan sa Daet dahil magnanakaw daw ng sponsor. Anong utak meron kaya nito? Kaya hindi na nawala ng pambabatikas dito sa animal na ito dahil nga itong pag-uugali nitong hayop na ito. Ang bagay ay talagang ganyan po kasi yung mga adik. At kaya ganyan na lang yung mga lumalabas sa bibig. Wala pong katorya-torya ang mga pinagsasabi nito. Paulit-ulit mga simbahan ni Beyonce. Ano ba yan? Ha? Simbahan ni Beyonce. Ito guys, napapakomment lang po ko ha. Sabi na naman, hindi ako nang babalahura ha. Ako nagulat ako, bakit simbahan ni Beyonce? Parang mali yun ah. Di ba parang may mali yun, di ba? Tinawag niyang simbahan doon ni Beyonce. Ito po hindi pa babalahura. Sabi niya, hindi ako nang babalahura. Napapatanong ako, bakit tinawag nilang simbahan ni Beyonce? Ang simbahan po ay para sa mga tao, sa mga Katoliko. At ang paniniwala ng mga Katoliko, yung simbahan ay ginawa para sa bahay daw ng Diyos yan. Ba't naging simbahan ni Beyonce yan? Parang may mali ata doon. Ha? Lahat na lang, nandan lahat. Puro Beyonce na lang. Puro Beyonce ang nandiyan sa thumbnail itong bugok na ito. Bira! Grabe. Hoy! Tigil-tigilan nyo nga mga team gwapa na yan. Walang gwapa sa inyo. Unang-una, kahit anong kagwapa ng kung sinong team ninyo dyan, mayroon pa nga dyan sinasabi si Kinred na yung tinggil ay crispy na. Sino ba yan? Tinggil! Ano? Teka. Tinggil makunat? Bira! Sino yan? Tinggil makunat? Sino yan? Yan. Oh! Ano? Wala pong team gwapa. At walang gwapa sa inyo dyan. Tapos, nakikisaka itong ito, Dr. Wakwak na ito. Ano mga mukha mo? Parang kasing gaspang ng hollow block sa mukha mo. O, di ba? O, maging yung asawa mong pangit ang ugali niyan. Hindi ako may sabi niyan, ha? Yung si Maria na may sabi. Yun daw si Darlene, nagsasabi. Na ang pangit daw ng mga pag-uugali nito, ito, puro mga plastic. Pambira. May ugali pa ng plastic, pambira. Ay kung ako ang
kung ako ang mag-a-analyze, hindi lamang po mga plastic itong mga ito, urukan. Yan po yung mga yan. Again guys ako po hindi ko pinapromote ang mambash kayo, pero syempre may karapatan po kayo magsalita at hindi ko po yung pipigilan bilang Pilipino. May karapatan po kayo magpahayag ng gusto nyo sabihin, pero hindi ko po pinapromote ang pambabasya. Again, wala po akong control sa inyong mga komento guys baka sabihin nagpo-promote tayo ng basher, no? Hindi. No. Tuloy natin. Basta mag-comment lang po kayo dyan. Karapatan nyo po mag-comment. Hindi ko ay pipigilan. Karapatan nyo yan. Ang sasama ng ugali itong mga hayop na ito. At anyway, para lang po sa kaalaman ninyo, kasi gusto ko po magkwento sa inyo. Para lang po meron kayong kaalaman. Anong kwento yan na naman yung Sir Berana? Ayan na naman ako sa kwento mo. Kinakabahan na naman ako sa kwento mo eh. Ikaw, Sir Berana, sumusobra ka yung mga kwento mo. Kakaiba. Pampataas ng ng dugo eh. Pero tuloy natin. Kasi, dito po lalo na dito sa mga team guwapa na ito, makinig kayo mabuti dito sa ikukwento ko, no? Sige. Excited na ako. Ganon na rin po dito sa mga subscriber ko. Subscriber na rin po nitong mga team pangit na ito. Agaya yan ni Reggie na yan. Tingnan mo, nakahilira ka sa guwapa, yung mukha mo, para nang hinipan ng kwan. Parang hinipan ng yung host na 250 PSI. Ano yan, sir? Ano yan? Ano yan? Binombaan ng... ano yan? Gulong? Ano yan? Gulong ng ano yan? Alam mo yung pinahangina mo, di ba? Pag inaplatang ka, nagpapahangin ka. Ano yan? Gulong? Oh. Nakalubo na yung parang pang na ito, pang-embalasan mo na eh. Anyway, tapos sa team guwapa. Yan na lang, na lang, Dr. Aswang na yan. Ano bang mukha niyan? Si Kapiso, ano bang mukha ng putang niya? Sir, parang bias kayo kay masyado kang bias kay Kapeso. Pag kay Kapeso may murang kasama. Ba't ganun, sir? Berana, pag kay Kapeso may gigil kang kasama, daya mo Napapansin kita, Sir Berana, pagdating kay Kapeso may murang kasama. Go, sir samayan bad yan, Sa team guwapa. Yan na lang, na lang, Dr. Aswang na yan. Ano bang mukha niyan? Si Kapiso, ano bang mukha ng putang niya? Sala po, natatawa lang ako kay Sir Berana. Napapansin ko, pag si Kapeso binabanggit niya, may kasamang mura. Napapansin ko lang. Kapag si Kapeso, pag si Kapeso binabanggit, may kasamang mura. Sa team guwapa. Yan na lang, na lang, Dr. Aswang na yan. Ano bang mukha niyan? Si Kapiso, ano bang mukha ng putang niya? Pagkalalaki ng ngipin na parang nakakala mo, wagas ang ay nako. Tapos sino pa? Yung matanda na yung sinasabihan, hindi ko na sinasabi ni Ken Red na crispy na ang bilat. Sino naman yan? Ano yan, tutong? Ano, crispy? Ano yun? Ano ba yung sa crispy Tagalog? Makunat na yung bilat. Sino yan? Bago yan Ay, sus Mario, kaya itong mga matatanda na ito, mamahinga na lang kayo. Namnamin nyo na, magdasal na lang kayo. Kasi, labo, ayon sa hula ko sa inyo, baka bukas makalawa, atakihin na kayo. Uy! Huwag naman, Sir Berana, ba't yan? Huwag naman, sir, kawawa naman. Makunat na nga yung bilat, aatakihin pa. Huwag naman, sir. Grabe naman, Sir Berana. No? Magpahinga na lang kayo. Humingi kayo ng tawad sa ating Panginoon. Tama naman. At ibuhos nyo yung pagdarasal. Huwag yung makikialam pa kayo sa social media. Hindi na pang social media yung kunin nyo. Yung edad ninyo. Pang crispy ng araw, yung sinasabi ni Ken Red. Di ba?
Ang sakit nun, ha? Grabe ka naman, di na sila pwede sa social media kasi crispy na yung bilat. Grabe yan si Kindred, ha? Boss Kindred, ba't ganun ka? Bad yun. Din nyo. Oh. Pang crispy ng araw, yung sinasabi ni Ken Red. Di ba? Ngayon. Eh pag ganun, sir, pag yung bilat ay crispy na, maganda dyan, sir, ang gawin nila, magpa-araw sila. Magpa-araw. Siguro mga isang linggo magpa-araw sila. Tapos lagyan nila ng ng suka, okay, ng paminta. Baka sakaling mabasa. Ay! Ito pinagsasabi ko, sorry po, ha. Sir, biraan na kasi. Ito po yung ikukwento ko sa inyo. Sige, kwento. No? Sige lang. Noon pong kapanahonan ko, 1849 to be exact. Ha? 1849? Boy na si Jose Rizal nun na. 1849? Boy pa si Jose Rizal nun na. Na ako'y sinilang sa mundo. Ha? So, anong pa na yun? Ilang taon na ako ngayon kung 1849 ako sinilang? Grabe. Di 177 years old ko na. Putik yan. Hindi nakita mo sila Jose Rizal nung araw, sir. So, that time na, halimbawa natin 1849 o di kaya 1890 halimbawa, di kaya 1900 na lang. Grabe, no? Hello, Ma'am Mario Balboa. Si Kapeso, mabubuhay sa Kalingap yan. Pinapakain niya sa pamilya niya galing sa Kalingap kasi puro Kalingap content niya. Ang sakit niya, Boss Mario. Noong araw Hello po, Ma'am, si Ma'am. po, nung kapanahunan ko, ay ang puno ng babae, bago po maasawa yan, katakot-takot na hirap ang inaabot ng lalaki. Paano? Imaginin mo. Teka, Sir Berana. Nung araw, panahon ninyo, katakot-takot yung nangyari sa lalaki. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Maasawa yan, katakot-takot na hirap ang inaabot ng lalaki. Talaga ba? Akala ko nung araw, sir, panahon ni Jose Rizal, madali mag-asawa. Oy, salamat. Oy, grabe naman. Salamat, Ma'am Annette Rose. Thanks so much sa $10. Pambili mo ng pandesal for breakfast. Ay, grabe ba ito? Thanks so much, Ma'am Annette Rose. Thanks so much po. Tulad niyan, may nagbibigay sa atin, di ba? Napakabait. Salamat po, ha. Pambili ng pandesal lang, $10. Ma'am, sobra po. Salamat po sa Diyos, ha. Thanks so much po, Ma'am Annette Rose. Thanks so much. Tuloy natin. Imaginin mo, nandyan magsisibak ng kahoy, mag-iigib ng tubig, wala namang nawasan nung araw. Nung araw talagang pupunta ka sa balon. Siguro mga malayo nung araw kasi nung araw wala pang masyadong tubig. Talagang nasa iisa lang yung balon. Lalakarin mo pa yun, bubuhatin mo. Tama na, mahirap naman nung araw. Kapanahon na namin kundi balon. Yung sa mga sa mga bukal. Bukal. Kung ilang kilometro yan layo nun. Ang lalakarin mo bago ka makapag-igib. Imaginin mo yan, sakripisyo ng lalaki. Doon sa babae. Ang mahirap magkasyota nung araw. Mahirap. Ngayon. Tapos ganun. Walang kasiguraduhan kung kailan ka makakaamoy ng tahong. Pinicturan ka pa habang nakayuko sa kanto. Caption na nilagay, ayan siya, future milyonaryo. Sabi mo, hindi ako okay, pero nagjo-joke ka pa rin. Yung tipong wasak na pero may punchline sa dulo ng kwento mo rin. Sabi mo, kulang ang oras, sobra ang bayarin. Gusto mo traffic din lahat, gusto mo habulin. Ang hirap nun, bago ka makamoy ng taong. Sir!
Eh, ang dali-dali makakuha ng tahong ah. Nung araw punta ka lang sa dagat, kuha ng tahong, maamoy mo na yun ah. Tahong talaga. Ganun lang ganun. Walang kasiguraduhan kung kailan ka makakaamoy ng tahong. O kung kailan mo magigitara yung tahong ng babae na gusto mong pakasalan. Ito ang sister. Oh. Dahil nga sa walang kasiguraduhan, pero take note ha, yung kapanahunan ko, Oh. once na hinawakan mo Oh. ang kamay ng babae, Oo, shota mo na yun. magwawala yan. Oo, magiging shota mo na yun. O, shoutout sa mga team gitara. Sa team tahong, shoutout. Salamat ulit sa nagpakulay kay Ma'am Annette Rose. Thanks so much, Ma'am. At sasabihin ng tatay or nanay nun, Pakasalan mo na. pakasalan mo agad yung anak ko, magbubuntis yan. Oo, nung araw. Mabubuntis yan. Pero alam mo, Sir Berana, mas gusto ko yun nung araw eh. Wala may type ka na babae, hawakan mo lang yung kamay, shota mo na eh. No? Mapapakasal mo ngayon, napakahirap magka-jowa ngayon ha. Pakahirap mag-jowa ngayon, Sir. Imagine mo, hinawakan lang yung kamay, mabubuntis na ha. Oy, salamat po, Ma'am Abby. Salamat po. Sir Mars, new sub po. Ask ko lang po, ilang taon na po si Sir Berana. According to him, Sir, Ma'am, is he was already 177 years old. Based sa sinasabi niya, 177. Tapos yung tutot niya, tumatayo pa daw yan. Oh, ganun po kalakas Sir Berana. Biro niyo, 177 ha. Ang lupet ha. Panahon pa ni Jose Rizal yun. Siguro si Jose Rizal, marami pang jowa nung panahon na yun. Oh. Ganon, nagwawala. Hay! So ituloy lang po natin yung kwan. Yung sakripisyo ng lalaki no, na mag-igib, bagsibak ng kahoy, ganyan. Mahirap yun ha. Imagine mo, ganon, Oh. ganon. Oo nga. So, Oh. ang ipinagdarasal na lang ng lalaki, Oh. kailan kaya maawa sa akin tong babaeng ito para kahit papaano ay paamuyin man lang ako ng tinggil nito. Diba? Magkakasakit ata ako, lintek ah. Sabay ang asawa ko. Parang nangihina ako ah. Grabe Sir Berana, aga-aga Sir Berana. Sir Berana, grabe ka. Ha? Pero dahil nga sa walang kasiguraduhan, alas, sige lang. Tuloy lang yung pag-iigib, tuloy lang yung pagbabayo ng palay, tuloy lang yung pagsisibak ng kahoy. Hindi nila namamalayan. Bago ikasal, itong babae at lalaki na ito, hindi nila namamalayan, senior citizen na pala. Wiset! Ang tagal naman yan. Ay, ganon, senior citizen na pala sila. Imaginin mo, ikakasal sila. Bata pa yan, ang nag-iigib ng kahoy at saka nagsisibak ng, nag-iigib ng tubig pala sa nagsisibak ng kahoy. Bata pa. So at the end, pagka nagpakasal sila, senior citizen na sila. Kaya nga, pagka tinanong ng pare kung... Sabi ni Ma'am Rose Ann de la Torre, yung pagising mo, tinggil agad ang usapan. kung mahal mo ba itong si Kwan? Si babae? Ay, bubad na. Ganun. Ay, yan. Yun po ang malaking pagkakaiba ng araw. Ah. Bago talagang Kwan, hawak lang ka sa kamay, pwede ka mapriso. Oo. Pag hinawakan mo sa kamay. Totoo lang, nung araw, pag hinawakan mo kamay, jowa mo na yun. Hello, Nurse Ruby. Ngayon, iba na panahon. Mawakan lang kamay, pinapatulpo na. Uy, ano ah? Ikaw, Nurse Ruby ah. Ikaw may sabi niya na. Oh, baka sabihin na naman, oh yan, di ako nang babalawura ah. Oh, real talk lang naman. Saka maraming pinapatulpo ngayon. Totoo naman si Nurse Ruby. Ngayon, iba na panahon. Mahawakan lang ang kamay, pinapatulpo na. Sandali nga bago maging agpis. Kung di na kaya ng dasal, baka kaya ng cha-cha split. Aray mo,
manghawak ng kamay, baka mapatulpo ako. Ikaw, Nurse Ruby, ang talino mo ah. Uy, nandiyan pala si Kalingap Tatay Jonel. Paring Kalingap Jonel, shoutouts. Uy guys, supportahan po natin si Kalingap Tatay Jonel. Uy, Kalingap Tatay Jonel, huwag kayong mag-comment ah. Bawal, magbintangan kayo. Mahirap mag-comment kayo dito. Pero si Nurse Ruby, mataba utak. Oh. Ilang mamilang araw, shoutouts. At ipapakasal ka talaga agad. Okay guys, supportan niyo po yung tatay ni Krista Jane sa mga hindi nakakilala. Supportan po natin sa Kalingap Tatay Jonel. Tara. At ang content niya yung mga pinapagawang bahay nila Kuya Bal. Salamat salamat sir, salamat paring Jonel. Dahil mabubuntis daw agad yung babae pagka hinawakan mo sa kamay. Ano pa kaya pagka hinalikan mo? Ay putik Ay, yan. baka hindi lang mabubuntis, manganganak na. Hay nako. Diba? So ngayon po ang ikinikwento ko, Oh. dahil nga Oh. sa experience ko, ay gano'n na nga na sobra yung pag-aantay ng lalaki. Ay nako. Ayun grabe si Ma'am Normita oh. Lalo na kapag pinaamoy ang kilikili. Oy, sobra kayo. Mabagay, totoo naman yun. Asawa ko, pinapamoy sa akin kilikili. Pambira si Ma'am Normita dos Santos. Pambira kayo, mama. Kaya parang biglang naisip ko itong si Edo. Oh, ano naman kinalaman ni Edo dyan, sir? Hindi kaya ganon yung nangyari kay Edo na Oy. sige lang ng sige. Bagay, hindi naman siguro nagsibak ng kahoy itong si Edo. Pero kasi nung araw, yun nga yun. Hawak lang ng kamay, pwede kang idibanda. Oo, ito yun. Ang pagkakaiba ngayon, pag hindi mo hinawakan at hindi mo ginitara ang matinggil niyan, makukulong ka. Grabe. Yun ang pagkakaiba. Imaginin mo. Grabe ha. Ang gusto na ngayon ng babae, yung iba, hindi naman lahat. Diba? Hindi ko naman nila lahat. Okay, pangkalahatan yung usapan dito. Kung may mga natatamaan, di na po namin kasalanan yun. Yung iba dyan. Oh. Na yung mga kumikiwal-kiwal ang tinggil pag nakakakita ng lalaki. Pag hindi mo ka ginitara ang tinggil niyan, sigurado makukulong ka. Sigurado ididimanda ka. Ganun ba yun? Pag di mo ginitara, makukulong ka. Paano nangyari yan? Ito nga yung nangyayari ngayon kay Ido. Ganun ba yun, sir? Paano? Lalamya si Ido. Basta ako, no-comment ako dyan, Yan ang pagkakaiba nung araw at saka ngayon. At saka tingnan mo, nagpakasal. Senior citizen na silang pareho. Ngayon, pitos pa lang. Pitos pa lang. Ang bibira ka, Ma'am Isay Aquino. Sabi ni Ma'am Isay Aquino, binabasa ko lang to, Ilang Ma'am Isabel, shoutout. Hindi daw nagsibak ng kahoy si Binata. Hindi daw nagsibak ng kahoy si S. Nagpunta lang sa liblib. Huy! Ma'am Isay Aquino, Ma'am Isabelita, shoutout po. Lang. Gumaganyan, kumikiwal-kiwal na yung tinggil. Tapos pagka halimbawa naging nakakalakad-lakad na yan, mula sa pagkapitos, nakakalakad-lakad na, abay gusto nang tsorbahin. Anong tsorba? Anong tsorba yan? Dahil sa kagustuhan siyang tsorbahin, hindi naman tinitsorba nitong lalaki. Ayun. Yang pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak. Naloko na. Ayun nga po sinasabi ko. Hello po, Ma'am Boss Mario Balboa. Pag nagla-live si Kapeso, nagko-comment ako, sabi ko, bakit hindi niya banatan si Berana? Kasi takot siyang binabanatan niya yung hindi lumalaban sa kanya. Ay, hindi niya hindi niya re-react si Sir Berana. Hindi niya re-react yan. Imaginin mo. Kaya kayo, suggestion ko lang, ito po, kahit na hindi ko i-suggest to sa inyo, nangyayari po talaga. Kaya kayong mga kabataan mga kalalakihan,
Ngayon pa lang mga iho, ay maglagay na kayo ng suka sa buti at mayroong sili. Bakit? Teka. Suka? Ano? Isang bote na may suka na may sili. Eh ako, sir, ginagamit ko yan pag ulam ko, mga pork chop. Yung mga piniritong pork chop. Kasi pag ako kumakain ng pork chop, laging may sausawan, suka at saka sili. Eh bakit naman, sir, kailangan maglagay ng suka at saka sili sa isang bote? Bakit? Ano meron dyan? Ano yan? Ayan. Bakit? Kasi, pag halimbawa ganyan na mayroong medyo parang nararamdaman yung may gusto sa inyong babae, Oh. pahigain mo agad yan. Ha? Teka, paigayin? Ba't mo paigayin? Ano meron doon? Dahil pag hindi mo ginawa yun, madidimanda kayo. Ha? Ganun ba yun, sir? Ang bira. Ganun ba yun? O bakit pahihigain? Oh. Buhusan mo agad ng suka yan. Tapos supsupin mo yung tinggil niya na parang yung talaba, di ba? Lagyan ng suka, sarap-sarap na. Sir Brana, no comment ako. Baka mapatay ako ng asawa ko eh. Kisa naman sa madimanda kayo. Sabi ko, pitos pa lang ngayon. Kumikiwal na ang tinggil. Pag hindi mo pinatos yan, dimanda, abutin mo. Maniwala kayo. Nangyari na. Hindi na kailangan na dapat may mangyari muna bago kayo gagawa ng aksyon. Nangyari na, ito na yung pattern. Kaya huwag kayong tutorpi-torpi. Iba na ang panahon ngayon. Sabi ko nga sa inyo. Sinabi ko na sa inyo, hinawakan na yung kamay. Akala na mabubuntis na. Ngayon, pitos pa lang. Tsurbahin mo na yan eh. Sabihin na bahala na kung mabuntis ako. Pag hindi mo tsunurba, demanda, abutin mo. Pambirat, Sir Brana. Hindi ko na kaya. Di ba? Anyway. Pero ako guys, alam nyo, totoo lang, no? Pag may mga kabataan dyan, huwag nyo gagawin yun, ha? Lalo na pag mga bata pa kayo at minor de edad, delikado po talaga yun. Kasi kami noon, sinasabi ng nanay ko, pag daw may syota ako, hanggang leeg lang. Basta anak, kung magjojowa ka, hanggang leeg lang. Huwag kang lalampas sa dibdib, hanggang leeg lang. Yun ang sabi ng nanay ko. Kaya nga ako noon, nung binata pa kami noon, binata pa ako, di ako nakakaamoy ng tahong. Hindi ko ginagawa. Sabi ng nanay ko, hanggang leeg lang eh. Kasi pag lumampas ka doon, yari ka. Kaya hanggang leeg lang. Ganun ako siyempre, nung araw, before ako bago ako maging jowa kami ng asawa ko, siyempre may nakilala din naman akong ibang babae. Pero kasi kung noong araw, kapag yung babae gusto, tsala ako, siyempre may mga babae gusto ka. Siyempre, halikan mo lang yung pag gusto ng babae. Huwag mo nga halikan yun nang hindi niya gusto. Kasi pag di niya gusto yun, mayari ka talaga. Delikado yun. Pero parang sinasabi ni Sir Brana, parang daw na, nabitin. Yan ang delikado doon. Anyway, comment na po yan, ha. Pero ako, sa mga kabataan dyan, syempre huwag niyong gagawin yun, delikado po yun. Mamaya, hindi kayo marunong, makabuntis pa kayo. Saka lalong pag minor de edad, mag-iingat kayo. Delikado pag minor de edad. Yan po ang pinaka... Ewan ko kung masasabi na ba natin na dahil mo nasa mood. Sabi niya, red lines na leeg, pababa. Modernization na tayo ngayon? O mas gustuhin pa rin natin yung... Pambira to si Ma'am Micho, parang balot daw yan. Masarap sipsipin, kaloka. makalumang panahon. Sa mga panliligaw. Pero ayaw ko na rin po. Kahit na pinagdaanan ko na yan, ayaw ko na rin balikan
Oo. yung pinagdaanan ko. Oo. Yes. No, kasi syempre, alam mo, normal na naman sa mga lalaki panahon na. May mga kalokohan din naman po kasi kami. Normal lang nung araw, binata ka, marami kang kalakasan mo talaga. Normal yan. Pero ngayon, sa panahon ngayon, guys, iba na sa kabataan ngayon. Hindi na uso hawak-hawak ng kamay. Iba na po talaga panahon ngayon. Ngayon, talagang tsoktsakan. Iba na ang mga panahon ng panahon ngayon. Kasi yung mga kabataan ngayon, liberated na masyado. Ang mga kabataan ngayon, guys, masyadong liberated. Ganun po ang kabataan ngayon. Marami akong alam na story na ganyan, no? Parang, ito guys, sa pangkalahatan po ito. May mga ganyan kaming kilala. Anak nila, bata pa lang, mga 17, 16, may alam na. Kaya bantayin nyo mga anak ninyo, ha? I-guide nyo po sila. Actually, lalo kabataan, normal na makaranas ng ganyan, pero i-guide nyo sila. I-guide nyo po yung mga anak ninyo. Sinasabi ko nga, tingnan mo yung mga naobserbahan ko. Tumanda na lang sa Masakit sa puso, Sir Mars, hanggang leeg lang. kasisibak at pag-iigib ng kahoy. Bago nagpakasal, senior na. Oo, good. Ang hirap nyo, magpapakasal ka, senior ka. Pero mo, nagbayo ka ng palay. Di ka man lang nakabayo. Alam mo, sir, ako, hindi ko kaya, alam mo, sir Beranan, hindi ko kaya tiisin ng 1 taon. Ako, sir, 1 linggo lang. Alam mo, hindi naman nagpapakipokrito, ha. Ako, pag may nakilala kong babae, dapat mga 1 linggo, mahalikan ko na yon. Pag di ko nahalikan yun, wala, mahina ako. Titigilan ko na yon. Oo, ano yun? 1 taon, pahirapan mo sarili mo. Bayo ka ng bayo ng palay. Hindi ka man lang nakabayo, talo ka doon. Sa akin, pinakamatagal 1 linggo. Pag 1 linggo wala nangyari, ay wala, hindi na, okay na ako, tama na, maghanap na ako ng iba. Pahirapan ko pa sarili ko. Ano yun? Kaya nga ako naliligaw sa iyo, eh. Gusto kita mahalikan, tapos ayaw mong pahalik. Bala ka sa buhay mo. Pahirapan mo pa ako. Ano eh, hintay pa ako 1 taon. Dapat mabilis ka. Ugod na. Tapos sabi nga nung kwan, hindi ko alam kung ano na ang amoy. Kasi noon naman ay gustong-gusto ko ang parang pinapangarap kong maamoy, hindi ko naamoy. Ngayon maaamoy ko na, pero baka naman parang bulok na balot na. Ba't kasi ang tagal naman yan? Oh, bulok na nga yan. Ha! Putangin na. Hayop. Ayoko na pong pagdaanan nyo. Kaya nga po, ganito lang yan. Umidad ako ng 177. Ha? 177? Oh. Never kong inisip ang mag-asawa. Ha? Teka, Sir Beranan, may asawa ba kayo wala? Never nyo nag-isip ng mag-asawa? Ibig sabihin wala kayong asawa? Bakit nga ba? Bakit? Una, sinabi ko na po siyan sa inyo. Oh. Bakit naman ako mag-aasawa? Ha? Hindi ko naman kaano-ano palalamunin ko. Ibig sabihin, sir? Oy, teka lang. Yun lang, may maingay dito. Maingay po ba? May nag-aayos kasi sa amin, may papagawa kong aircon eh. Nasya na guys, baka maingay. Maingay po ba? Maingay yun, oh. Maingay po, ha. Teka lang po, ha. Sabi ni Leslie, nabitin nga ni Ken nagdemanda ng rape. Sabi ni oy, sino yan? Oh, pero dito, tuloy natin to, ha. So, Sir Beranan, hindi nag-asawa? Tama po ba? Sabi ko na po siyan sa inyo. Pero ito guys, ito, pangkalahatan. Actually, ang rape ngayon, ang kaso noon, hindi porket hindi mo pinasok yung yung tutot mo, hindi rape, no? Actually, ang rape po ngayon, kahit kamay lang po pinasok mo, any object na pumasok talaga, considered po na rape yun. Sasya na po, may gumagawa sa baba namin, aircon, ha. Okay lang yung background ko. Ayan. May nag-ano kasi. So, yun po yun. Sa mga pangkalahatan, lalo sa mga lalaki dyan, kapag may mga jowa kayo, kahit jowa nyo, asawa ninyo, kapag pinilit nyo yan, considered po na rape yun. Kahit pag jowa kayo, mag-asawa kayo, ngayon po sa batas natin, pag pinilit mo ang isang babae na hindi niya gusto, pinilit mo, considered po na rape yun.
Kahit jowa mo pa, kahit asawa mo pa. Ngayon, pag may pinasok ka na object, o kaya daliri mo, kahit yung tutot mo, considered pa rin na rape yun. Yun, kung may pumasok doon. Ewan ko lang ngayon yung kaso ngayon, kung ay yung paghalik, yung paglamas, isa part siya ng rape. I don't know. Pero ang alam ko sa batas, pagkakaalam ko, basta may pinasok ka, any object o tutot mo o daliri mo, considered pa rin na rape yun. As long as hindi niya gusto, pinilit mo siya, rape talaga yun. Hello, Ma'am Jelly Manalili. Shoutout po. Sabi niya, Ma'am Susan Caprino, totoo naman talaga noon, kahit biro-biro lang, pag ginawaan ka sa kamay, pag may nakakita sa inyo noon, kailangan pakasalan mo na. Pag hindi mo pinakasalan, ipakulong ka talaga. Tsaka kaihiyan nung araw. Kapag may nakitang hinawakan ng lalaki kamay mo, nung araw pa noon ng lola ko, kaihiyan daw po yan. No? Parang malandi ka lumalabas pag nagpahawa ka ng kamay. Pero ngayon, hawakan mo kamay, yakapin mo, wala lang yun eh. Ngayon, parang normal na yun. Pero nung araw, ganun. Kaihiyan yan sa babae nung araw. Parang malandi ka na pag nagpahawa ka ng kamay. Sabi ng lola ko, kwento ng lola ko yun. Bakit naman ako mag-aasawa? Hindi ko naman kaano-ano palalamunin ko. Isa yan doon lang sa mapapangasawa ko, hindi ko kaano-ano. Mapapangasawa ko, palalamunin ko ang putang ina. Tapos, Hindi sir, masarap pa rin may asawa sir. Kasi pag may asawa ka sir, minsan ang hirap magkamot ng likod. Siguro mayaman si Sir Birana, ayaw niya malipat yung ibang kayamanan niya, kaya hindi siya nag-asawa. Kasi ako, masarap talaga may asawa. Kasi minsan yung likod ko, walang tagakamot. Di ba? So, pag may asawa ka, may tagakamot na likod mo. sa yung magiging bianan ko, tamad at walang gagawin kundi magsabong na magsabong. Pati yung palalamunin ko. Aber? Tapos yung bianan ko, pagkalakas-lakas kumain isang drum na kanin, kulang dahil mukhang balye na yung katawan. Grabe, no? Walang preno sir, Pero no comment ako, Makikinig lang ako, guys, Mahirap na. Pero grabe itong comment ni sir, Di ba? Sabi ni Ma'am Elmira, Sir Merzano, ngayon, 14, 15, 16 years old, may anak, mapupusok ang mga kabataan. Opo, Ma'am Elmira, iba na yung panahon ngayon. Bakit ko pa iisipin ang mag-asawa? Di mas maganda ng palamunin ko, itong alaga kong mga aso. Yan pagka nagpatugtog ako, sumasabay sa kanta yung aso ko. Tuwang-tuwa ako doon. Papaano ako magiging matuwa na mag-asawa ako na hindi ko naman kaano-ano yan. Tapos magpapakahirap ako, magtrabaho para palamunin to. Hirap niya. Palamunin ko pa yung biyanan ko na tamad. Palamunin ko pa yung... Actually, ang pinupunto ni Sir Beran, nakigits ko, masaya kasi ang mag-asawa. Kapag yung naging asawa mo, yung biyanan mo, mabait. Pero, ang sinasabi ng ibang mga Pilipino, sa mga Pilipino sa atin, di ba? Kapag nag-asawa ka, pero yung biyanan mo hindi mo kasundo, naku, masakit sa ulo yun. Hello, Boss Nimrod, Boss Richard, Ondarino, shoutout. Boss Richard Tugna, shoutout. No? Kapag nakapag-asawa ka, na ganun yung pamilya, sakit sa ulo nun. Ang tawag doon, guys, yun? Sumpa yun. Ito pang kalahatan yung paliwanag ko, Kunwari, nag-asawa ka, tapos naasawa mo siya, aksidente. Hindi mo naman talaga mahal. Tapos nag-asawa ka. Tapos yung biyanan, palamunin. Mahirap yun. Sumpa talaga yun. Agree ba kayo doon? Mahirap yun. Kaya sinasabi ni Sir Berana, ba't ako mag-aasawa kung magiging biyanan ko, ganto ganyan. So, pinupunto niya, no? Pero sa akin, may punto naman siya. Pero ako, kung ang mapapangasawa mo naman mabait, tulad ko, asawa ko mabait yung biyanan ko, yung tatay niya, nanay niya mabait. So, kasi ano lang problema masayang buhay ko Diba? O sabi ni Boss Nimrod, tama yan bro, dalas ko yan. Kamaingay, mababasa ng asawa mo to, totoo daw. Ako masaya ako sa buhay ko kasi, alam mo po, Ma'am Lynn Vlog 2.0, masaya ako sa buhay ko kasi yung biyanan ko mabait. Babaeng biyanan ko na Hello, Ma'am Emma Sumbilon, shoutout. pagkalakas-lakas kumain. Kaya yun po ang dahilan kung bakit hindi ko naisipang mag-asawa.
Yes, totoo naman po, Ma'am Angel. Magkaiba talagang isip ng tao, Sir Mars, iba't ibang opinion. Totoo po yan. No, ako kasi nagbibigay opinion, di naman ako nang babash. Oo, tapos nako, mahirap lang po magsalita pero, di ba? Iba-iba opinion ng tao, hindi mo mapipigilan yan. Hindi naman tayo North Korea di ba? Para hindi magsalita. Di ba, Ma'am Angel, no? At kung nagkaroon man po ako ng sinabi ko naman po nagkaroon naman ako ng 999 na mga girlfriend. Ha? $999, hindi mo pa ginawang 1,000. 999 ang girlfriend mo? Ano, tinalo mo ba si Kublai Khan? Si Kublai Khan, maraming kinalat na anak yun eh. Totoo ba? 999 jowa mo? Pampira oh. 99? Ano ko, ang sakit nun sa itlog eh. Sabirana, lupit mo ah. 999 na nag-jowa mo. Sana all. Hello, bless you, shoutout. Late mother-in-law ko, kasundo ko, sabi niya sa akin, ilang taong ka na dito sa amin. Ni minsan di pa tayo nag-away. Kami kasi ng biyanan ko nagkasundo. Mga bagay-bagay lalo sa cooking. Yes, oo. Iba talaga pagkasundo mo yung biyanan mo. Naniniwala ako dyan. Grabe no, 999. Hindi mo pa ginawang 1,000. Pambira. Yan. Oh. Girlfriend po yun, 999. Talaga, kwan lang, hindi pa talaga inexaktong 1,000. Ano? Talagang Oo. may butal talaga, 999. Oo nga, bakit? Bakit may butal, sir? Pero, Oh. hanggang doon lang po. At para sabi ko nga po, para iwas sa kwan, para iwas sa demanda. Oy, alam nyo na kung ano yung ginawa ko. Anong ginawa nyo, sir? Inamoy-amoy nyo lang, ganon? Paano ginawa nyo? Parang safeguard daw. Safeguard, 99.9%. Sir Mars, isang germs yun. Sabi ni Adne Pelia, Salvador, ako Sir Mars, kahit hiwalay ako sa asawa ko, mabait naman biyanan ko, at mahal kami ng anak ko. Maswerte lang ako sa kanya kahit wala na kami mga anak. Wala na kami ng anak niya, gusto pa rin kami kita na mag-ina. Oy, sana all. Sabi ni Blessy, buti hindi kumukulintoy si Totoy. Oh. Pero sigurado ako hindi ko ginawa yung katorpihan na kagaya ng itong ginawa ni Ido. Ay, putik ka. Oh, na-comment ako dyan, Oh. Oh. Kaya tuloy, maharap sa demanda dahil sa pagiging torpe. Oh. Ay kung yan binuhusan na rin niya ng suka yan dati at sinipsip na niya na sinipsip na parang talaba. Oh, ay may demanda pa ba? Walang demanda. Naniwala kayo. Oh. Doon sa mga 999 na naging ex ko, ay hanggang ngayon po eh. Imaginin mo, 177 years old ko. Araw-araw pong napakarami nakapila dito. Dinaig mo pa yung 4-piece, Yung 4-piece, ilan na yung pumipila doon? Ang tindi, no? Araw-araw. May binabayo. Pambira. May binabayo si Sir Berana. Nakapila, lupit, no? Pambira. Na para Dinaig niya si Solomon. gustong ligawan ako. Pero, yun. Siyempre, pinakikisamahan ko lang. Mahirap na pagka hindi mo naman pinakisamahan niya, baka mamaya nagalit yan, biglang tumalikod yan. Tapos, pumunta kay tulpo yan. Pinatulpo ako. Ay, putang ina, mamamura ko na naman tong tulpo na ito. Oo nga, no? Benny Sebastian, dinaig pa si Elvis Presley. Ang bahira. Grabe, no? 999. Grabe, ang dami. Yun po ang iniiwasan ko. Woo. Kaya ang ginagawa ko na lang dito, pinagbibigyan ko na lang kung ano yung
kung ano talaga yung kwan. Kasi alam ko naman na kaya nandito sila nakapila dahil pinagnanasaan ako. Hello, Ma'am Lilibet, shoutout. Pero alam nyo biri mo 999, Ma'am Sir Berano, hindi ka ba nagsawa kumain ng tahong nun? Kahit, alam mo sir, kahit 99, magsasawa ka din. Ako nga sir, ulam ko palagi adobo, di magsasawa ka. O di ba? Isa, dalawang, tatlong araw, ulam mo adobo. Nakakaumay yun. Biri mo 999, kakain ka ng tahong, nakakaumay yun Natalis, magaganda yun. Hello, Ma'am Lorena Aguilar, shoutout. Pambira, no? So ano bang tinatanong ko sa kanila? Ay maramdaman mo naman yung medyo kumikiwal-kiwal na rin ang tingkil. O anong gagawin mo doon? O di higa mo't gitarahe mo ng gitarahe ang tigil na hindi. Paano sir, gitara, paano? Higa mo't gitarahe mo ng gitarahe. Sir, parang ang sakit ng gitara mo. Mambira, Sir Berano, pag gumitara mo, ganun daw Ako, sir, pag gumitara ko, dahan-dahan lang, sir. Masakit yun, sir, pag ginitara mo nang mabilis. Dapat ang gitara, sir, dahan-dahan lang. Ganun lang ang gitara ko, sir. Para mamaya ko din, may mata tumitirik na. Sir Berano, masakit yun Para naman kayo nagbabarena ng... Kaya Sir Berano. Sakit nun Oo. Tigil na hindi. Sigurado hindi ka ipapatulpong. Ay kasi magkasamaan kami ng loob dito kay Tulpo. Tatawag-tawagan ako ni Tulpo. Berana! Nandito yung babae na nagre-reklamo sa'yo at pinagbibintangan kang manyak ka. Tingnan mo. Baka magkahamonan lang kami nitong Tulpo na ito. Kaya yun ang iniwasan ko. Kaya dito pa lang, bago ko pa kakawal... Uy, maayos ka, Ma'am Isa. Akinig ko, aga-aga. Sir Berano, ano kaya posisyon mo? Nakatayhaya ka lang, kada pasok na babae, gitarahin, tapos next? Ang bira ka. Wala na. Alam nyo na, ayaw ko nang ulit-ulitin na ginitara ko mga tinggil yan. Ayaw ko nang ulit-ulitin. Pangit. Below the belt yun. Huwag niyo pong gagayahin Masama yun Huwag niyong gagayahin yung Sir Berano. Sobrang bilis ng gitara. Ang sakit nun. Sir Salvi Richard. Gumigitara ako pero dahan-dahan lang. Kasi ang tugtog ko kasi jazz. Di ba Ang tugtog ko mga jazz, sir Gumigitara ako pero yung mga tugtugan ko jazz lang, dahan-dahan lang. Ay, Sir Berano, rock ata pinapatugtog niya kung gumano rock ata yun Sa mga bata po na makakapakinig dito, umiwas na po kayo. Hindi po babagay sa inyo itong video ito. Oy, mga binata dyan lalo mga minor de edad, huwag niyong gagayahin si Sir Berano comment niya yan, pero huwag niyong, ako totoo lang sa mga binata dyan, may mga girlfriend kayo, mag-ingat-ingat kayo Hindi madali magbuhay ng ng anak ngayon. Kawawa ang anak niyo pag maya makabuntis kayo Pero kung dapat ay magpaturo kayo sa mga tatay nyo, nanay ninyo, anong gagawin para hindi kayo makabuntis. Hello, Ma'am Hinawa Rizel. Habang ako'y nagtatrabaho at nakikinig, tawa ko ng tawa, Sir Morse. Ano yung tumatawa? Yung nasa taas o nasa baba? Ikaw, Ma'am Hinawa Rizel Baka mamaya yung tumatawa yung sa baba. Ingat ka. Kayo, tawa kayo ng tawa Siguro din nyo, tumatawa yung sa taas Baka mamaya pati yung baba tumatawa. Kayo din. Baka magaya kayo dun sa sa reactor na matanda. Malutong na daw ang bilat. Sino kaya yun, Sinabi ni Sir Berano kanina malutong daw yung bilat. Sige kayo, ayusin nyo yan. Baka mamaya buwaba yung tumatawa. Babagay lamang po ito, video ito doon sa anti-kalingap na sinasabi ni Kinred na crispy na raw ang bilat. Sino yan?
yan. Doon lamang po babagay. Kayo mga kabataan, huwag niyo pong papanoorin to. Dito lang po sa matatanda na sumasawsaw sa kalingap. Bagay, may bata po dyan. Oh. Pero hindi ko pa po kasi napapasadahan yung kung ano po yung talagang pinaglalaban nito. Sir Verana, baka matipuan mo yan, Sir Verana. Sir Verana, baka mamaya matipuan mo yan, ha? Baka mamaya bumaliktad ka, Sir Verana, tanda mo. Sir Verana, baka mamaya matipuan mo yan, ha? Baka mamaya mapanood ni Sir Verana si MJ, ha? Sir Verana, mamaya bumaliktad ka na. Ikaw, Sir Verana, ha? Na paninira din kay Kuya Bal. Hindi ko pa po nakukuan na dadalaw yung channel nito. Ay, di mo pa nadadalaw, sir. Sir Verana, make it sure, baka mamaya. Sir Verana, baka mamaya pumunta ka doon sa channel nun, no? Matipuan mo yun. Pero base lang po doon sa mga nagko-comment. Ngayon, bata pa raw yan. So, kumukontra or nambabalahura kay Kuya Bal? Oo, anyway, tingnan natin, ha? Hindi pa daw napapasyal ni Sir Verana. Abangan natin yan. At take note, dati raw sa Kalingap ito. Oo, taga-Kalingap yan, sir. Tapos ngayon, nag-antay na. Oo. Yun ang nga sinasabi. Doon na nga po papasok yung sinasabi ko. Kaya, Pasensya na guys, nagpapagawa kami ng aircon sa baba. Baka maingayan po kayo. Pasensya na po sa ingay. lahat po ng mga ganyan mga pangyayari, sana magkaroon tayo ng, may natututunan tayo. Oo naman. Meron naman, sir. May natutunan ng kami. Puro kabastusan lang. Joke lang, sir. Bata mo ako, Sir Verana. May natutunan naman kami, sir, sa inyo. Yung nga lang, puro kabastusan. Pero dito to, sir, may tutunan na kami sa inyo. Huwag ka mag-alala, syempre. Mga matatanda naman na kami. Pero may tutunan kami, ha. Oo. Kaya yan. Oo. Dating antay-kalingap. Oo. Dating kalingap. Kalingap, oo. Tapos nag-antay na ngayon. Oo. Baka naman ito si bagay hindi natin maasahan dahil unang-una ay makadiyos itong si Kuya Bal eh. Oo, tama naman. Makadiyos yan si Kuya Bal. Oo. Kung ito, mahal na mahal niya yung kanyang asawa niya si Ate Edna. Kaya hindi natin masisisi kung hindi niya ginitara ang tinggil nito. Itong at kung ito, mahal na mahal niya yung kanyang asawa niya si Ate Edna. Kaya hindi natin masisisi kung hindi niya ginitara ang tinggil nito. Ay, teka, anong meron? Hindi ginitara, mahal na mahal daw ni Kuya Bal si Ate Edna. Yun nga lang daw, merong isa, hindi ko alam kung sino tinutukoy niya eh. Meron daw, si Kuya Bal kasi makadiyos. Meron daw siyang hindi ginitara. Pambira, sino yan? Sino to? Hindi ginitara ni Kuya Bal? Sino yan? Tsaka kayo na pa tumutugtog si Kuya Bal ng gitara. Kuya Bal! Nagigitara ka pala? Hindi ko ngayon ko lang nalaman, Kuya Bal. Ang bira, sino naman yung Kuya Bal? Hindi mo ginitara. Ang bira, sino yan? Oh. Na. Oh. Kaya hindi natin masisisi kung hindi niya Ay, ay, Boss Federico, shoutout, Boss. Boss Federico, magandang umaga po, ha. Shoutout po, sir. Salamat sa pagdalaw, sir. Salamat. Kay si Ma'am Shara, Ma'am Blessy, shoutout. Kay Marisa Milo Agor, shoutout. ginitara ang tinggil nito. Itong bata pa eh. Bata pa. Pangalan niyan?
Sir Berana, ayusin mo. Baka mamaya, ha? Baka mamaya, bumigay ka dyan, Sir Berana. Bagay, si Sir Berana, nag-jowa na ng 99 na jowa. 999 na naging jowa. Pag yan, sir, pinatula mo, magiging 1,000 na yan. Bata pa. Pero sana, Kuya Bal, Ano daw sabi niya? Susan Caprino. Paano kaya, Sir Mers, pag umabot ng 200 sa Berana? Kaya pa kaya niyang titigas pa kaya yung tutot niya? I think naman, kaya yan, basta praktisado ka. Kaya naman po yan, actually sa lalaki, kahit 70 years old, malakas-lakas pa yan. Pero syempre, 200 years old, hindi ko lang po alam. Depende kung praktisado Sir Berana. Alam mo kasi yung tutot para yung muscle. Dapat yan, lagi mo pinapractice. Pag humina yan, may lalambot yan. Tsaka dapat, malakas yung heart mo at hindi ka diabetic. Kapag ang diabetic ka, medyo yung diabetic mo worse, talaga minsan si tutot. Kaya sa mga lalaki, ina-advise talaga kailangan malakas ang heart, walang diabetes. Kasi basta may diabetes ka, mahirap nang tumayo yan. Kasi ang puso po, kasi tandaan nyo guys, yung puso ng lalaki, tsaka yung tutot, magkakonek yan. Kapag sa nagkaroon ka ng sakit sa puso, lalambot yan. Kaya nga mahirap din ang stress. Totoo lang guys, mahirap po ang stress. Kaya yung mga lalaki dyan, magpaka-stress. Oo. Pag content lang, huwag yung seryosohin yung content. Pag nakikipag-away ka sa social media, hanggang ganun lang, tawanan mo lang. Kaysa ma-stress kayo, naku, yung tutot nyo, hindi natatayo yan. Kawawa asawa ninyo. ang suggestion ko sana, Hello po! kaya ngayon nagkaroon na kayo. Sabi niya, pambira ka idol, pasasakitin mo na naman ang pangako. Pambira. Hello, Ate Labas Rona, shoutout. Sabi niya, Cooker, si MJ nga, kasi nga hindi siya umubra kay Kuya Bal. Hindi ko alam istorya niyan, totoo ba yan? Sabi ni Ellie L, si MJ yan, may pagnanasa kasi yan si MJ noon kay Kuya Bal. Ha? Totoo ba yan guys? Ito binabasa ko lang to ha. Totoo ba yan? Loren Aguilar, si Japekpek tinutukoy ni Sir Berana kaya naging anti-kalingap. What? Siya ba talaga yun? Tama, totoo ba? Oh, ganon. Ito, binabasa ko lang ha. Ano to, Marisa Milagugor. Akala niya magustuhan si MJ, Papa Bal. Very loyal yan ni Ate Edna. Siniraan niya Ate Edna before. Noon, gawa-gawa siya ng issue kahit black yan. Si Ate Edna, patulan niyang babaeng bastos siya bang MJ na yan. Oo! So, ibig sabihin, nagkaroon ng issue nung araw. Kasi, ang pagkakaalam ko, yan si Japina, ang isa sa mga sikat na reaktor ng Kalingap. May nagkwento lang sa akin, kasi bago lang po ako sa Kalingap no? So, ang pagkakaalam ko, yung si Japina na yan talaga sikat na reaktor ng Kalingap. Kasi kasamahan nila Kapeso yan, di ba? Naipaglaban sila kay Libayan. Atty. Libayan. So, no, ang pagkakaalam ko, masikat pa yan kay July Ponil. Si MJ. Yun nga lang, hindi ko alam yung issue niyan eh. Kaya nakilala ko yan, akala ko mabait po talaga yan. Tapos, ang kwento niya sa akin, inapi-api daw siya nila Kuya Bal, pati mga reaktor ng Kalingap, inaway siya. Nagkaroon pa nga daw siya ng stress. Ako naman, naniwala ako. Kaya medyo, syempre, babae. May tsura pa siya. Tapos talagang kawawang-kawawa siya, yung kwento niya sa akin. Oh. So, ganun pala. So, ibig sabihin, may ganun nagkaroon ng issue si Kuya Bal tsaka si MJ? Kayo po, ako yung nagbe-base lang sa sinasabi ninyo, ha? Nagbe-base lang po ako sinasabi. Kasi di ko alam talaga yung story niyan, eh. Matagal na yan, eh. Hindi siya umubra kay Kuya Bal. Ganun ba yon? Oo. Giselle, yes, hindi kasi pinatulan ni Kuya Bal. Ah, talaga? Booker, gwapo kasi si Kuya Bal dati. Ang nitignan. Simor nagnasa ang Japan girl. Ha? Totoo yan, Ate Lapis Roda. Tama yan, Ading Marzano. Oh. Mama Isay Aquino, yes sir, si Japekpek may gusto kay Kuya Bal. Ha? Totoo ba? May gusto si Japekpek kay Kuya Bal? Ganun pala yon. Okay, ito binabasa yung comment nyo. Grabe yan
Ganun pala yun. Oh. ng kanya na, nagkaroon na kayo ng... Teka, basahin pa natin. L, pinagnanasaan niya picture ni Kuya Bal na natutulog. Totoo ba yan? Kaya binara siya ni Ate Edna. Yun, binas niya si Ate Edna. Ganun. Alam nyo guys, ito binabasa ko lang to Ayoko pong, hindi ko to pinipilit. Pero grabe. Pinagnanasaan picture ni Kuya Bal na natutulog. Ay, grabe Hala. experience kayo. Na ganyan. Tingnan mo, dating kalingap yan. Ha? Tapos ngayon, parang may sinasabi, yung nag-comment sa akin, ang sinasabi raw yata nito, ay impyerno na raw yung kalingap. Ha? Yun ang sinasabi ko, Kuya Bal. Impyerno? Ba't bumabalik ka sa impyerno? Ba't tinatapik mo? Impyerno na pala. Huwag mo munang intindihin si Ate Edna. Ang intindihin mo muna, yung kapakanan ng kalingap at kapakanan ng reputasyon ng kalingap. Oh. Sabi ni Giselle, yes, may picture siya ni Kuya Bal. Halos kita na singit ni Kuya Bal. Ha? Grabe, no? Tingnan naman si Lloyda. Sabi niya, tantana mo si Beyonce. Oy! Lloyda! Hindi ko binabanggit si Beyonce rito, tanga. Anong tantanan? Anong di nga nakatam si Beyonce rito? Ikaw, wag mo pagbibintangan tantanan Wala akong ginagawang masama kay Beyonce. Anong tantanan? Punyeta ka. Lloyda Gonzales, tantanan mo. Tantanan, di ko nga kino-content. Epal ka. Anong ginagawa ko? Bira ka. Selbira ng content ko, hindi naman si Beyonce. Gago. Kung pagbibintangan gago ka Lloyda Gonzales. Anong tantanan? Di ko nga kino-content si Beyonce rito. Di kong pinag-uusapan kayo ang pupasok dito sa live ko. Babanggitin nyo yan. Hindi ako rude Kayo ang rude. Hindi ko pinag-uusapan yan. Selbira ng nire-react ko. Ha? Huwag mo sa pagpapasok sa live ko, sabihin mo, tantanan ko. Di ko kino-content yan Mas kino-content nga yan ni Doc Lab Yan ang pagsabihan mo Gago. Tado ka. Pagbibintangan mo ako tong Lloyda Gonzales na to, punyeta ka. Baliw to no? Buti wala kang picture. Hindi ko makita ang buka mo. Ako, monyeta ka. Lloyda Gonzales, tarantado ka. Hindi ko nga pinag-uusapan yan. Gago, papasok ka dito. Pasok ka dito. Hindi ko nga yan Hindi ko nga tinatapik yan. Hindi ko Okay, tuloy natin to. Mabahira to mga kampon ni Tuloy natin. Sana ang ginawa mo dyan, ginitara mo ang tinggil niyan para hindi na nag-aantay ngayon. Kung ano-ano sinasabi ng mga... Ay, ganyan po yan. Pag bobo ta, galit po ako sa bobo. Tuloy natin. Impyerno na raw ang kalingap. Ito, pag na-encounter ko ito, walang sabi-sabi ito. Sasalaksakan ko ng ito. Ng ampalaya ang tinggil nito. Ang sama din. Ito guys comment niya ni Sir Berana comment niya po yan, labas po ako dyan Kahit ako hindi ko kinakaya yung sinasabi ni Sir Berana, hindi ko po yung pinopromote tuloy natin. Tabas ng bunga nga, parehas lang kami sama ng tabas ng bunga nga. Ngayon sasabihin impyerno daw ang kalingap. Ito rin si Kalingap Rab. Ngayon, meron na kayong kuwan. Pero inaasahan ko, hindi gagawa si Kalingap Rab ng ganyan Dahil mahal na mahal niya itong si asawa niya, si Jack. Kaya hindi na niya magagawang tumingin pa sa iba Pero, para sa kapakanan siguro ng Kalingap Rab, ay pagka ganyan na may mga beneficiaries kayo, na alam nyo, hindi ko nilalahat. Kung inaakala mo rin lang
Nagagawa ito ng... Hayaan nyo lang, sir. Pabayaan nyo na siya. Para mag-enjoy siya rito. Pabayaan nyo po yan. Puro ganyan. Puro malakas magsalita na... Ano daw. Pabayaan nyo lang po siya. Hayaan nyo lang po. Baka matandaan, nakakaawa din naman yan. Baka mamaya manigas yan. Bayaan mo yan. Mahilig sila magbintang. Oh. Nakabulastugan pagka hindi ginatara ang tinggil. Ngayon pa lang, gitarahin mo ng tinggil niyan. Pero sabi ko nga, hindi po kaya ni Kwan yun. Hindi kaya ni Kalinga Prab yan. Kasi mahal na si Jack. Oh. Tsaka mahirap, sir, pag may asawa ka na, gigitara ka na tinggil, yari ka sa asawa mo. Makukulong ka, sir. Yari ka pag naggitara ka ng ibang tinggil. Ang suggestion ko, alam ko na hindi mo kaya, i-assign mo na taga-gitara ng mga tinggil yan si, ano yun, yung pinagamot mong bulag. Sino nga yun? Pinagamot mo yan eh. Dalawang mata talaga. Yan naman ka, Caroline Gazatan, thanks so much. Totally blind. Isa pa yan. Tingnan nyo. Ah, ganun po ba? Sabi ni Ma'am yan Salisal, Kuya Mar, si Japina kakampi na ng Team Guwapa. Maraming pinasukan yan kung saan sino sikat, sino pinag-uusapan, dun kakampihan si Japina. Dati ang Rochelle, dumikit sa Rochelle yan. Nung humina yung Rochelle, nagka-issue si Medit, naging reactor ni Medit. Tapos nung bumababa na yung bis ni Medit, inaway niya si Medit. Kasi may issue naman sa Tekram. Oh, 'di ba yung kay ano, yung pangalan no, yung Kargador. Oh, lumipat siya doon sa Tekram. Nag-focus siya sa Tekram. Dumikit siya doon. Ngayon na naman, tahimik yung Tekram. Nag-ingawin naman yung Guwapa, doon naman siya. Kung saan may view, saan may pinag-uusapan, doon siya. Hindi lang ayaw lang nilang umamin na for the views talaga sila. Kung saan may view, saan may pinag-uusapan, doon sila. Yan ang katotohanan. Solid Rochelle daw yan. Tignan mo, nawala sa Rochelle. Kung saan talaga yan. Ito ngayon ang aakusahan nyo kung ano-ano. Itong Kalingap. Lalo na ito si Kuya Bal. Ito si Rab mismo. Tingnan nyo. Nandyan ang katibayan. Nalimutan kong pangalan na yun. Nasubaybayan ko yan magmula nung unang kanyan. Unang na-scout yan. Ang pagkakaalam ko, naka-scout yan si Makmak. Yung bulag. Okay. Na talagang parang wala nang kapag-asa at buryong na buryong yan dati. Ilang beses yan. Tapos pinagtyagaan ni Kuya Rab na ipagamot. Ngayon, nandyan ngayon sa Kalingap. Yan, marami na nagano, ansab oh. Japina, ansab ako sa'yo. Team Guwapa ka na pala. Yan ang solid Kalingap. Oh. Saludo po ako sa inyo ha. Shoutout kay Ate Lopez Roda. Saludo po ako sa lahat ng mga solid Kalingap. Salamat po ha. Salamat po ha. Kitang-kita nyo na yung ebidensya kung papaanong maglingap itong Kalingap. Tapos kung ano-anong sasabihin ninyo. Yan ang dahilan kung bakit sumausap Si Kalingap Norman. Tama, Ma'am Veronica. Salamat po. ako dito sa Kalingap. Yan yun. Si Kwan. Si Norman. Si Norman. Yan yung totally blind yan. Oo. Nabago yan, no? Nabulag yan na nakakita na ngayon yan eh. Nasubaybayan ko yan. Pero para may pagkapilyo din tong batang to, Bakit? kaya kung ako sa iyo, Kalingap Rab, Oh. para wala nang magsasabi na impyerno ang Kalingap. Yan si Norman ang i-assign mong taga-gitara ng tinggil ng mga animal na mga babayeng ito. Arrivo, tawa muna bago iyak. Kapag sabay tayong baliw, mas magaan ang bawat sugat. Reggae straight, disco beat, rap na parang Christmas tree. Kwento mo, bit-bit ko rin, di ka nag-iisa sa dilim. Pag bumampas
Severana. Kapag kay Norman mo binigay yun, baka talagang makakita na ng buong buo yun. Dalawang mata na makakita doon. Kalingap Norman, shoutout. Alam mo, swerte mo pag ginawa ni Love yun. Sana all! Ang bira to si no. Okay, sa good vibes lang ha. Hindi nasa inyo kung maniniwalaan yung Severana, pero pambira yun. Alam mo, yun ang pinakamagandang trabaho. Taga-ano na ng tinggil. Hoy, Ma'am Darlene, shoutout! Shout sa lahat lang sa lahat. Oy, hari ng baliw. Oy, hello po, Ma'am Darlene. Shout out, Ma'am. Oy, sa pala si Ma'am Darlene. Ma'am Darlene, good morning po. Namiss ko na yung karaba. Ma'am Darlene, kailan pa kayo mag-aan? Ay, wala na pala ano ng karaba, no? Namiss ko yung karaba. Salamat po, shoutout po sa mga kasama nyo, Mama, kala Teacher N. Nagpapagawa kasi ako ng aircon, maingay po. Saan siya na po? Tuloy natin. Alam ko, pag ginitara ang tinggil niyan, wala yan. Masaya ang buhay niyan. Oh. Hindi makakaisip pumuntang kay Tulpo yan. I-assign mo yan. Kasi wala ka maasahan dito kay Ido. Lalamya. Yes, si Norman, kitang-kita ko na. At pabaunan mo na rin yan na suka at saka sili. At nako, humihigop yan. Mabira. May first live na ba? Baka masabihin na naman, pinag-uusapan natin. Hindi ko pinag-uusapan yun, ha? Hello, Ma'am Lilian. Maagago at Japina, dapat magkasama sila ang love team. Bagay sila, sabi ni Maagago, pag nagbigay daw, wag nang i-vlog. Gago talaga. Alam mo, gago yan. Alam mo, pagsabihan niya mga politiko. Mga politiko, mas grabe nga eh. May video pa, may press con pa. Hindi ba't gago yan? Alam mo, kaya pinapakita, binablog nila para may mapakita sila sa tao kahit pa paano tumutulong sila. Ang politiko, yung politiko nga, yung minsan yung budget nila hindi naman galing sa bulsa nila eh. Kung meron man, hindi ko alam. Pero usually ang pagkakaalam ko sa mga nasa politika, no, hindi nila pera ginagamit. Ginagamit nila tax natin mga Pilipino. Kung makita nyo pag tumutulong, naka-record, naka-TV pa nga eh, naka-press con pa eh. May pangalan pa eh. Kung kanino galing. Tapos pag charity vlogger, bawal ipakita. Anong agago ka ba? Maagago? Anong masama kung ipakita nila? Kaysa naman ipakita nila Viva Max. Anong gusto mo? Ipakita nila puro katarantaduhan, puro prank. Iba nga yung mayaman sa prank, nagpo-promote ng sugal. Pero sa inyo okay lang. Pero yung mga charity vlogger nagpo-promote ng mabuting paggawa, ayaw ninyo, ayaw ipakita sa vlog. Anong gagawin nila? Gusto niyo magpakita ng katarantaduhan sa video? Yun ba gusto ninyo? Yung mga charity vlogger, gumawa ng katarantaduhan, yun ang i-vlog nila, mga gago nga itong mga... Anong masama kung ipakita mo yung paggawa ng mabuti? No, to promote the kindness to others. Grabe kayo. Tsaka hindi ka naman Diyos para humusga. Bayaan mo ang Diyos humusga. Kung sa tingin nyo mali na ipakita ang pagtulong, kayo yun. Pero pabayaan nyo, may karapatan naman ng kahit na sino na ipakita nila yung paggawa ng mabuti. Mga gago kayo. Yung politiko nga, sobrang magpakita. Ang ABS-CBN, ang GMA7, kapag may mga tinutulungan sila, pinapakita nila sa TV. Ang KMJS, nanonood daw kay Ma'am Jessica Soho, pinapakita na tumutulong sila. Anong gagawin nila? Hindi nila papakita. Ang sasabihin ng sponsor, nasaan yung tinulong ko? Nasaan yung vlog? Mga bubong puta. Paka-bobo mo. Pag politiko, wala kayong angal. Pag charity vlog, dami nyong angal. Mga ungas! Mga puro kayo puna ng puna. Kayo nga, naninira kayo. Sinisiraan ninyo yung yung mga viewers eh. Ay, yung mga ibang vlogger na sikat, ikaw content nyo, sisiraan ninyo. Pupunahin nyo.
Eh, di ba't kumikita rin kayo sa kanila? Ako, mas gugustuhin ko pa charity vlogger na lang panoorin ko kaysa sa'yo maagago. Puro ka, ano ka rin eh, puro ka paninira ginagawa mo sa kapwa mo eh. Akala mo napakagaling mo eh. Cloud chaser ka rin naman. Kung sino sikat yung kino-content mo. Hello, Lucena Abier, shoutout po. O, tuloy natin. Ganon yan. Para maging kompleto. Oh. Kaya sabi ko nga, kung ako lang masusunod yan, ay putang ina. Hey! Lalo na yung mga pinaggagawa nila sa iyo. Sisiraan ka pagkatapos mong paasinsuhin ang buhay nito mga animal ito. At ganyan gagawin sa inyo. Ay putang ina, napakaaga. Yes, di ba naman Virginia, no? Hindi sila tinutulong sa kapwa tapos yung mga tumutulong pinupuna. Totoo. Hello pa mo Yolanda, shoutout po. Nakalibing na lahat sa akin yan. Ngayon, ito pa ang isa. Itong si Rina. Si Rina yan, nabakon yan. Talagang masasabi natin wala na talaga. Sira ang utak. Wala na talaga. Ito, ikukwento ko lang, pero naawa ko sa batang ito. Imaginin mo, nandyan naman po yun sa video, hindi po maikakaila yan. Reviewin nyo. Ayaw ko na pong i-elaborate dito. Talagang awang-awa ako dyan sa batang yan. Tapos, pinagtyagaan ng kalingap yan. Pinagtyagaan yan hanggang sa kahit pa paano ay gumaling-galing. Gumaling-galing po ng kaunti. Ay itong Makati ang tinggil na nanay nito, na yung Mila ni Bayan, na burikat yan, kinuha dahil lang doon sa gustong iwakwak ng ibang mga sponsor. Ito binabanggit niya. Sino binabanggit niya? Si Rina. Si Rina po ba'y binabanggit niya rito ni Sir Berana? Napakamaling-mali. Kung ako nga sa inyo, Diyos mio. Marimar. Diyos mio, Marimar. 1,000 taon na siguro ako nakabaon sa lupa, nakalibing. Nandoon pa rin yung Si Rina daw. Si Rina po ba? Si Rina, no? pagpapanaw ko ng utang na loob din sa kalingap na ito. Ganun dapat. Kaya tingnan nyo ang mga buhay nyo. Dahil sa may mga sumpa kayo, ganyan ang mga buhay nyo, hindi na kayo nakakaahon sa pagiging hampas lupa at patay gutom. Masakit lang magsalita sa Berana, no? Actually, na masakit lang siya magsalita, kaya lang, yun ang ano niya, pananaw niya, no? Si Rina daw, tsaka mag-ina, sabi ni Mati Lopez Roda at Ma'am Elmira. Ma'am Susan Caprino, shoutout po. Maria Lerma, shoutout. At kay Ram D, shoutout. At kay Lauren Beleb, shoutouts. Dahil dyan sa mga pag-uugali ninyo. Tingnan mo. Kung sino-sinong inasawa nitong Melanie na ito. Oh. Tapos, idadamay mo pa yung anak mo. Kaganda-ganda ng Mabait yan eh. kalagayan ng anak mo, at least napapag-aral yan. Di ba? Nagbaranggayan pa yan dati. Oh, ayun, di ako updated sa ganyan. Di po ako updated. Hello po, may kalaban pa ni Sir Mars every 9 p.m. pa rin. Hindi lang ako nakakapanood, Ma'am Darling. Busy lang po ako sa bakasyon ko. Ay, buti naman po, may karaba pa pala. Okay, ma'am, sige, minsan manood po ako sa inyo. Di lang po ako nakakapanood, busy lang po. Yung pagto-turnover. Tsaka pagkakaalam ko si Rina, kahit umalis naman sa Kalingap yan, mabait yan eh. Hindi naman lumaban. Lumaban ba si Rina? Di ba? Hindi naman. Tahimik yan eh. Sa akin pagkakaalam ko si Rina, umalis yan, pero hindi naman yan lumaban. Alam ko, walang sinabing hindi maganda sa Kalingap. No? Mabait yung batang yan eh, pagkakaalam ko. Alam Lilian, sabi nga po ni Kuya Bal, sasamahan niya si Maagago na mag-charity, pero hindi ni Maagago yung pagtulong. Hinahamon niya siya ni Kuya Bal. Wala yan. Hindi yan si si Maagago, mas gusto niya manira, mamuna, mag-criticize. Yun ang trabaho niya, yun ang content niya. Pero ang kinokontent niya yung mga sikat lang na pag-uusapan. Gaano kasakit sa parte ng Kalingap na talagang totoong minahal yan, anak mo, Melanie na burikat? Nasubaybayan ko yan hanggang doon sa nagpirmahan kayo sa barangay nung itinurn over na nila yan. Pinagtyagaan din niya ni Roda. Ikinuha ng apartment.
pinapasok sa school, matino-tino na. Ibig sabihin yung bata ay may kaunting kwa na, improvement na. Okay. Tapos ngayon, kinuha-kuha nyo, ano ngayon nangyari? Oh. Kaya dapat itong mga klaseng ganitong mga magulang na ito, dapat pinapatay na. Ganun magsalita si Verana. Grabe, no? Hello, Super Lanya. Si Melanie pabayang inan daw ni Rina. Tsaka lang, nagpakita sa YouTube nung nalaman niyan, tinutulungan nila ni Kuya Bal at Kuya Rab. Kawawa si Rina lang. Oh. Kasi ako hindi ko po napapanood yan eh. Wala pa ako sa kalingap. Sabi natin Lopez Roda, hindi marunong lumaban. Yung nanay ang lumalaban gawa ng issue. Oh. Ganon, no? But, teka, ayoko lang mag-comment, ha? Pero alam mo, napansin ko, kahit dati sa dating community na pinuntahan ko, ang pinapasok ng mga wakwak, alam niyo yung mga pansin ko, yung kamag-anak. Laging ganun po, Minsan po, ang tinatarget talaga ng mga wakwak, hindi yung, hindi yung beneficiary o yung vlog, hindi. Ang tinatarget nila, yung malapit. Kasi yung magulang, pag yung magulang, nakuha mo loob niya na wakwak may magulang, damay na pati anak. Parang gano'n, parang yung mga naghahunting ng mga ng mga gorilya sa gubat. Ang ginagawa nila para makuha nila yung anak, ang pinapatay nila yung nanay. Tapos yung nanay, pag bumaksak sa puno, yung mga batang unggoy, yung gorilya, kasi binibenta yun ng mga illegal poacher. Pag napatay yung nanay o kay magulang, yung mga anak sasama yun. Parang ganun ginagawa ng mga wakwak, no? Ang tinatarget talaga nila magulang. Kasi ang magulang, pag natarget mo yung magulang, syempre, pag nakuha mo yung magulang, sasama na yung anak. Syempre, kahit sabi mo natulungan mo yan, ito guys, pang in general to kahit na natulungan mo yan, syempre magulang pa rin yan maniniwala at susunod. Kaya mapapansin sa mga wakwak, ang tinatarget talaga parents. Yun ang katotohanan. Ito po kahit sa dati kong community na pinuntahan, ganun po talaga. Napansin ko rin po yan. Kamag-anak, magulang, lolo't lola, ganun po. Minsan tinatarget talaga. Pansin ko lang po yun Oh. Isa rin itong lolo niya, nagago rin. Imaginin mo, pinagtayo ng bahay si Rina. Si Rina kasi batang isip yon, special child po. Oo. Alam ko mabait si Rina, napanood ko yun sa Rochelle Doon ko siya nakilala sa panahon ng Rochelle, si Rina. Sumasayaw-sayaw pa yun Iba ang nakikinabang sa bahay na yun. Teka lang, basahin ko si Ma'am Linder Hernandez. Parang kay Gmail, yung mga tiya at lola ang kinausap na mga wakwak. Pero si Gmail hindi nagpawakwak. Ayun ang maganda kay Gmail, no? Pero usually ganun Laging ganun ang pattern ng mga wakwak Yung kamag-anak, yung parents ang dinadali, no? Agree ba kayo doon? Sabi ni Atila Posoda, may karaba pa rin ayon. Hello po, Giselle. Sabi ng nanay, hindi niya kayang alagaan si Rina dati kasi nga may asawa at mga maliit na siyang anak. Kaya iniwan niya sa lolo si Rina. And doon nag-scout si Rina sa lolo niya. Ito binabasa ko lang po. Wala pong idea about dyan. Binabasa ko lang po ito. Tuloy natin. Ang daming Sabi ni Patimas, ang lolo lang ang nag-alaga kay Rina. 3 months pa lang si Rina. Ay lolo ang nag-alaga talaga. pinagamot si Rab. Yung sino pa ba yung kwan? Mayroon pa Di ko lang naalala yung pangalan pero dating hindi nakakausap. Updated siya. Ngayon nakakausap na. Updated siya. Katunayan, nanganak na nga yata yung isa. Nagpabuntis na rin. Tumino. Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Nasaan ang hustisya? Mga putang ina nyo. Hindi ko muna hahaluan itong video ito. Exclusive ito sa Kalingap. Ayoko munang haluan ng mga politiko ito. Saka na itong mga politiko, mga putang ina nito. Pero, abangan niyo po. Dahil kung Sabi ni Ma'am Lilian, totoo po yan sa Merzano na sa magulang po nanggagaling ang tamang guidance sa mga anak. Kapag ang magulang nasilaw sa pera, malamang pati anak tangay na. Linder Hernandez, kung nagpawakwak si Gmail, sira na buhay niya. Ngayon, binata na at mahal naman ni Kalinga Prob. mayroong pinaplansa na. Yung paghaharap namin dito sa lahat ng mga magnanakaw ng mga congressman na ito, ikukol na raw nila yung paghahamon ko ng patayan.
Napakagandang balita kung matutuloy. Grabe, ano? Dahil may pustahan po ito. Ang sinasabi ko po sa kanila, lahat ng mga kayamanan nila, na alam ko naman galing sa pangungulimbat yan, itaya na nila, dudublihin ko, kahit magkano man yan. Tapos ang pustahan dyan, natural pagka ako ay napatay nila, kanila siyempre yung pinusta ko. Pero kung ako ang nakapatay sa kanila, natural akin yung pira nila. Saan mapupunta yon? Sa inyong mga subscriber ko. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi dahil never na akong mangangailangan ng kwarta kahit pa mabuhay ako ng 1,000 taon. Grabe. Allergy Oo. ang kamay ko sa pera. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Walang sasayad dito sa Oh. palad ko na kahit centavos. Bira. Lahat yan mapupunta sa inyong mga subscriber ko. Yan po. Pero mahaba na yata tayo. Anyway, Si Rubilin daw. Si Casey ngayon, buntis, nakagkatuluyan sila ni Jigs. Di ko yan kilala. Tela, Pasuroda, pasensya ka na. Medyo kulang-kulang po ako dyan. Sabi ni Ma'am Elmira, Ma'am Lynn, Matra, shoutout. Yung mga Benny ni Kalinga Prab, umalis nga, magulang din, nakausap ng sponsor. Grabe, ano? yun lamang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kayong mga putang ina ninyo na mga walang kayong mga utang na loob, Grabe. mamatay na lang kayong lahat. Woo! Ha? Pero ako, Sir Berana, syempre ako, habang may buhay, may pag-asa. Sa akin, sana magbago sila. Kasi kahit naman mamatay yan, di ba, no? Di ba? Para sa akin kasi, sa akin to, Sir Berana, sa akin sana magbago sila. Ngayon ang ano ko, ang dalangin ko sa kanila, magbago sila. At kayo naman, na kung ano-anong ini-issue nyo, na wala namang katotohanan, wala namang kayong pinapakitang resibo, tumigil-tigil na kayo dahil gigilitan ko kayo pag Hoy! nakita ko kayo. Eto hindi ko to pinopromote Ito kasi sinasabi ni Sir Berana, delikado po ito. No? Kasi Sir Berana kasi matapang po eh. Pero syempre sa ano is delikado po ito yung paggigilit ng leeg Hindi ako kasi, alam nyo, kasi iba nagko-comment, siguro sila matatapang, kami po hindi. Ako kasi delikado po kasi magsalita ng ganyan. Pero dahil si Sir Berana matapang po talaga, ako nagugulat. Pero syempre, kung gilitan ng leeg, ano po kasi yan, medyo delikado po talaga yung word na yan. No? Sana maano nyo guys Kaya kung may binabanggit Sir Berana rito, labas tayo dito. Pero nagugulat lang ako kay Sir Berana. Di natin pinopromote Siyempre, pero I support Sir Berana sa pagtatago sa Kalingap. No? Oo, sabi Mang Elmira yung nabasa na natin to. Dahil matapang talaga siya. Abiri mo, patayan. Ano? Wala ba siyang anak si Sir Berana? Na wala namang katotohanan, wala namang kayong pinapakitang resibo, tumigil-tigil na kayo dahil gigilitan ko kayo pag nakita ko kayo. Grabe. Tandaan ninyo yan. Diba? Kasi ano yan death threat yan guys Yung sinasabi ni Sir Berana, death threat yan. Yung gigilitan niya ng leeg, automatic death threat po yan. At labas tayo dyan sa comment niya. Siyempre, Sir Berana po yan So siguro po ay hanggang dito lamang po. Ay, bitin! Uulitin ko lang po. Bitin, sir! Pasensya na po kayo ng mga subscriber ko. Okay kung lang, ganito sir. po katalas Okay lang yun, sir. ang lumalabas sa bibig ko. Oo. Pero isa lamang po ang alam ko. Oo. Patuloy pa rin po akong pinagpapala ng ating Panginoon kahit ganito ang bunganga ko. Amen, oo. Siguro, Oh. maaaring pinapayagan na niya ako na ganito magsalita para matauhan yung mga putang inang mga taong to. Ganun kasi yun Parang si President Duterte, di ba? Maano din ng bibig, kaya kinakatakutan yun si President Duterte, di ba? Muli, Oh. humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. No, di ba? Biriin mo
Ang tapang-tapang humingi ng paumanhin. Nakakabilib di Silverana eh, no? Pag nagkamali siya, humingi siya ng tawad eh. Ma'am Lynn Matre, shoutout. Ma'am Linder, shoutout po. Sabi niya, binata yan si Silverana, bakit daw siya mag-asawa, papakainin niya, di niya kaano-ano. Oo nga eh, binata pa siya eh. Pero, ito lamang po ang huling sasabihin ko sa inyo. Uli na yan, sir ah. Lahat kayo mga subscriber ko, Oh. mahal na mahal ko. Ah, sana all. Salamat po. Ay, sayang, bitin ah. Ano pa pa? Yeah, yeah. Get Grabe yung ano ni Silverana ah. Pinagpawisan lang ako sa tinggil. Saka sino kaya yung reactor na makulat daw ang tinggil? Sino kaya yon? Grabing kulat lang tinggil nun. cargador, hatak mga trole. Dinaig pa yung El Nino. Hoy, shout sa mga viewers natin ha. Shout kay Ma'am Lynn Matre. Meron ba kayo request? Isa pa. Sige, pwede pa tayo mag-react. Balita sa kanan. Oh, pero wala muna ng love team guys ha. Pasensya na po sa mga love team ha. Medyo nagpapahinga po tayo sa love team ha. Abang-abang na lang po tayo. Medyo nagpapahinga na po ako sa mga love team. Hello Ma'am Chan Chan. Shout out. Puro zipper. Live ni Papa Bear. Pwede